Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, pag-uusapan natin ngayon itong naglabas na ang ICI, nag-recommend na ng mga tao kung sino yung kakasuhan nila. Nag-recommend na sila sa ombudsman. Ayan mga boss, ayan, panoorin natin itong mainit na usapin ayan, sa social media. Kanina, parang kidlat. Dumagundong. Pero yung mga pangalan ba, masaya kayo sa mga initial na binanggit. And our biggest story at this hour is the ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, recommending criminal and administrative charges against 6 current and former government officials. And for that, we shall be bringing in our mobile journalist, Arles de los Santos. Sa wakas, Arles, may balita na rin. Okay, sino-sino mga pangalan ang nirekomendang sampahan ng kaso ng ombudsman? At siguro may mga magtatanong, bakit sila lang muna? Lord at Denise, inihain na nga ng Independent Commission for Infrastructure ang ikalawa na interim report nito at case recommendation sa Office of the Ombudsman ngayong araw, kung saan nais nga pakasuhan ng criminal at administrative charges ang ilan sa mga opisyal ng pamahalaan. Kasama na dyan yung dati na DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo, ang mga senador na sina Joel Villanueva at Jingo Estrada, gayon din si resign na Bicol Party List Representative Zaldico, former Commissioners Mario Lipana at former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uya. Ayan nga, kasama dyan yung mga personalidad na yan, kung saan sila daw yung mga may kinalaman sa ilang mga sabwatan, sa mga korupsyon na nangyari, kaya nais silang kasuhan ng violation ng revised penal code on bribery and corruption of public officers, maging paglapag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at plunder law, dahil daw sa laki ng perang nakulimbat sa kickback scheme na ito, naabot na hanggang 20 hanggang 30% sa bawat project nito. Okay, Arles, basahin lang natin ang ilang reaction so far ng mga mismong pinangalanan. Ito sa ICI recommendation. Ito ang galing sa Senador Joel Villanueva, and we quote, "We will wait for a copy of the official referral of the ICA to the Ombudsman. My lawyers will study the basis of my inclusion in the ICI's referral. And we will await the action of the Ombudsman and file our answer. And nevertheless, records of the Senate will show that I have been against flood-controlled projects from the very beginning. I was the one who exposed and questioned these flood control projects that have not been implemented. Alcantara also consistently testified that I know nothing about the flood control projects. All these, the proper time will prove my innocence." Yan ang sabi niya. Pero partner, Arles, alam natin na recommendatory lang ang pwedeng gawin nitong ICI, no? Hindi sila mismo pwede kailan daw ipapasa ng ICI itong interim report at ang rekomendasyon sa mismong Office of the Ombudsman? Lord, actually kababalik lamang ni ICI Chairperson Andres Reyes dito sa ICI. Kaya naman naibigay na nila ang yung kopya ng interim report at mga charges na recommendation nila doon sa Ombudsman. Pero Lord, ang ilan sa mga nakita natin doon sa interim report ng ICI ay isa sa mga pinagbasehan nito ay yung mga naging pagdinig sa Senate at sa Congress. So doon, kaya itong mga pangalan na to, tong circle na ito, yung nakita natin na mga napangalanan din, sina Senator Estrada, sina Senator Villanueva, si Roberto Bernardo, at ito pa si Commissioner Lipana at si Mitch Kahayon. Nakita daw kasi Lord ng yung parang systematic kickback scheme, So kapag yung mga mambabatas daw ay gumagawa ng mga flood control projects recommendation, ganyan yung mga status, kapag naipasok na ito sa NEP, makakakuha sila ng 10%. Kapag pumasok na ito sa House Bill, yung sa House of Representative, yung project na process hanggang sa lumabas ng GAA, doon naman nila makukuha yung another 15%.
Kasi dito, kagaya nito, doon sa Bulacan, itong si Henry Alcantara daw mismo, kapag ka nakapag-ugnayan na at nakapag-usap na doon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, ito ay alegasyon pa lamang, no? Base sa kanilang mga affidavit, ay doon lamang daw nila napipili yung mga kontraktor na kasabwat din nila sa ganitong sistematiko na korupsyon. Kaya naman daw dapat talaga na masilip din ito ng ombudsman nang sa gayon ay maikaso ang dapat maikaso at mapanagot ang mga ito. Okay, Arles, balikan ko lang yung sinabi mo, no? There are recommendations based dun sa laki ng nakulimbat at dun daw sa mga pangalan na nasasabi din, ano, dun sa... But why are there names that are being mentioned in the past few weeks? Bakit wala pa din sila dun? If dun nakabase, sa pangalang nabanggit, sa laki ng nakulimbat, di umano, why are there certain names na matunog na hindi included? May explanation ba dyan ng ICI? So far kasi, Denise, yung pinagbasehan dito ay yung nauna na testamento ni Henry Alcantara doon sa Senate Blue Ribbon Committee, no, at sa Kongreso. So ayun, doon dito lumabas yung mga pangalan ng ilang mga mambabatas, gaya na lamang ni Villanueva at ni Estrada, no? Pero hindi lamang kasi si Alcantara yung kasama dito sa mga nagbigay at pinagbasehan ng mga affidavit, kundi maging si Bryce Hernandez na mismong nag-mention, no, kay Estrada na kasama dito, and then si JP Mendoza na kaugnay din ng mga transaksyon na ito. Pero yung iba pang mga pangalan, Denise, no, maaari na kung hindi pa man sila masampahan ng mga recommendation na charges sa ombudsman, maaari na sa mga susunod pang mga araw, dahil ang sakop ng investigasyon na ito, no, ng interim report, ay yung mga isinagawa mula September hanggang initial weeks nitong October, at pinagsama-sama ito bago ibigay sa ombudsman. Okay, ito ba ay yung mga talagang mga lingkod bayan lamang ang sinigurong mga makakasuhan? Kasi, halimbawa, wala yung mga mag-asawang Diskaya. Tama ka dyan, Lord, no? Ito ay siguro sa doon pa muna sa mga opisyal ng pamahalaan at dating opisyal nito, no? Hinihintay natin kung mayroon din ba silang babanggitin na mga binanggit na mga personalidad, no, ng mga kontraktor. Pero kasi ito ay patungkol pa lamang doon sa sistematiko na kickback scheme mula doon sa budget process at insertions. Kaya naman wala pa dito yung mga kontraktor na maaari na nabanggit na kasabwat nila. O, pati yung mga engineer mismo, mga district engineers. O, anyway, baka may next batch pa ba, Arles? Kailan inaasa ng susunod na mga pangalan? Ayon kay ICI Executive Director Brian Kitosaka, Lord, ay nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at case build-up patungkol pa rin sa iba pang mga kaso na maaaring maisampa, at yung kanilang mandato ay patuloy daw nila na susundin at para daw sa kapakanan ng publiko para mabuo ang tiwala nito at siguraduhin na walang makaliligtas na sino mang personalidad dito sa flood control scandal na ito. Pero Arles, partner, dinadaan tayo sa mga ganyan-ganyan. Ano nangyari doon sa live stream Ayun na na nga, pinaplano? last week sinabi na yun, di ba, na ila-livestream na. Yun yung tanong. Ngayon, linggo ay wala pang live stream dahil walang naging pagdinig, at inaasahang pagdinig dito sa ICI, maaari na baka daw mag-start yung mag-resume rather yung kanilang hearing sa November 11 onwards, no? O inaasahan din natin na makakapagsimula na din doon ng live streaming, dahil sa ngayon ay patuloy nilang binubuo ang kanilang rules and procedure para sa live streaming nito, at para daw hindi rin talaga makapag-telegraph doon sa iba pang maaring sangkot dito sa flood control scandal, maging ang pagsilip sa mga umiiral na jurisprudence at mga Supreme Court decisions para hindi nga magkaroon ng aberya o madiskaril itong isinasagawang investigasyon ng komisyon. What about the past hearings though, Arles? Yung minutes nun, will the public have access to that? Isa yan sa mga una nating tinanong, Denise, nang i-confirmahin nga na magla-livestream na. Unfortunately, hindi na raw ilalabas ng Independent Commission for Infrastructure ang mga nagdaang pagdinig nito, dahil yun nga, sa takot pa rin at pangamba na matelegraph doon sa iba pang mga personalidad na nauugnay dito, no? Abangan natin kung magbabago pa ba yan, pero kasi kailangan din natin i-considera na ano ang pagkakaiba ng hindi paglabas ng mga nagdaang pagdinig sa paglabas sa publiko ng mga magiging future proceedings nito. So, if we are going to talk about telegraphing, parehas naman na malalaman ng publiko, or supposedly dapat, no, ang kung ano nga ba yung nangyayari sa loob. Ano yung telegraphing ang ibig nila sabihin? Parang, habang pinapanood natin to, gumagawa na yung makakasuhan supposedly, gumagawa na siya ng excuse. Ganun ba yun? Ganun ba yung... Noon pa naman may mga excuse to mga taong to. Di ba?
or pinaplano nila? Actually, yung kasi yung mga pamamaraan ng mga opisyal, mga boss dito sa Pilipinas, pagka nagkaroon ng kaso, ayan, nagkakaroon agad ng sakit o magpapagamot, lalabas ng ibang bansa, yun pala tatakas na. Grabe mga boss, no, ang lupit talaga ng mga opisyal natin na politiko dito sa ating bansa. Ayan kayo mga boss, kung mayroon kayong mga opinion dyan, please like at paki-comment naman din dyan mga boss, like, share at paki-subscribe sa ating channel. And maraming salamat, hanggang sa muli mga boss.